Ano daw po binublow pag nagda-dialysis na po yung patient? Okay, so common ano na natin yan, yung may CKD. So, meron tayong mga ilang testimonials, meron tayo, as alam mo nga, kasama natin sa team, na magandang naging experience nila with Itera, na may CKD. Pero kung may CKD ng pasyente, so, siyempre limited na ang pag-intake ng tubig noon. Pero, depende, ha? Hindi naman lahat kasi ng with nagsi-CKD, nagda-dialysis, limited ang tubig. Pero i-ano nyo na ang kanyang tubig na iinumin is yung charged water natin, ha? And then ito po, yan, yung low back, nandito pa kasi ang kidney. Sa likod doon, i-blow nyo po 15 minutes each side, 2 times a day. Kasi pag po sa TKD, pareho na pong kidney po ang affected. No? Yes, yes. So, proven na po sa CKD ang atin pong Itera Care device. Send namin na pong cases na ganun. Hello friends! Hello! Ayan, another testimony po natin from my sister-in-law, si Ate Faye. Nag-start lang po siyang nag-therapy nung nagbakasyon kami sa Defon Quirino last December 27, 28. 2 days po kami doon at tinerapi ko siya 2 times doon, 27 and 28. And awa ng Diyos ay nagkaroon po ng pagbabago sa kanya. So, ikikwento naman ni Ate Faye kung ano yung naging experience niya. Nag-start ako nung December 27 na nag-therapy. Dapat schedule ko ng 28 na mag-dialysis. Ayun, Tapos nag-absent ako. Naramdaman ko na may pagbabago yung hindi ko pag-dialysis ng araw na yon, na hindi ako hinihingal. Tapos okay naman yung gain ko, hindi as in ganun kalaki. Tapos tinuloy-tuloy ko every Sunday. Pupunta ko dito kay Jen para magpa-therapy. Sa awa ng Diyos, okay naman siya. Dati, hindi ako makahiga sa bed. Sa rocking chair ako nakahiga, paupo ang pagtulog ko. Pero nung tuloy-tuloy, once a week lang na nagpupunta ako, may ginhawa akong naramdaman. Tapos, siguro 4 times na nakaano ako. Every Sunday. Every Sunday. Every Sunday lang yon. Yeah. Every Sunday. Trinay kong humiga sa bed. Yun na. Nakakahiga na ako ng straight sa bed hanggang ngayon. Wow, praise God. Tapos, bumalik na yung dialysis ko ng twice. Hindi na siya thrice. Wow, amen naman. So, thank you Lord talaga, no ate. So, may laking tulong ang Yan. pagte-therapy sa Itera. Sobrang nakatipid. Tipid pa sa mga gastusin. Yun. So, ayan guys, si Ate Faye na dating nagda-dialysis ng 3 times a week, ngayon twice a week na dating natutulog sa rocking chair, ngayon sa bed na. Siyempre, mas masarap ng katabi si Javi sa bed na. Di ba? Thank you, Eritera. Thank you, Lord, for the blessings. Pati sa paa ko, itim na itim, dati. Yeah. Yan. Ito, gumanda Yes. na. Then, ang creatinine ko is 1,650. Ang hemoglobin ko is 95. Ang nagda-dialysis, pababa na pababa ng hemoglobin kung hindi nagpapa-inject. So, nagpa-transfer ako ng dialysis center. So, kailangan nila uli ng creatinine result, hemoglobin result, HEPA, lahat ng kailangan sa laboratory, hinanap nila. So, January 5 ako na-transfer. So, nagpa-laboratory uli ako, lahat. Ang creatinine ko ay yung 1,615, naging 600 na lang. Yung hemoglobin na expected ko na bumaba ng gusto dahil hindi ako nagpa-inject na medyo matagal ay tumaas. Naging 115 from 95 to 115. At nagbago na rin yung skin ko, hindi na skin ng patay. Hindi na yung sobrang itim. Nagbago na rin yung paa ko na dati napakasakit na napakaitim. Sobra. Ngayon, malakas na rin ako ngayon.
Sumasayaw na rin ako. Ilang araw yon? Ilang araw yung nagpa-test ka? 3 days lang. In 3 days lang ho yun, ha? In 3 days. Using TerraCare. Wow. Oh, ngayon nakakasayaw na ako. Yun. Dati, hindi ako makabangon. Kaya ito, medyo mapa na itong mukha ko. Dati, hindi ganito yung mukha ko. Sobrang tanda itong mukha ko, mukhang 90 years old na. Yeah, totoo yan. Sabi ko, anong ginagawa mo? Kasi for how long kayo magkasama, sabi ko, kuminsan nagagalit na nga eh. Dahil lahat ng mga lumalabas na mga they are claim na makatulong sa kanya. So, tinatry niya lahat. Pero after 6 months, tapatigil na naman kasi nagkakaroon ng aggravation. So, until last time, sabi ko, ano kaya? Kuminsan nga, sabi ko sa kanya, paggawa ka ng paggawa ng bahay. Sino may kinabang yan? Eh, ano kaya kung itry mo na lang ito? Ayun, trinay niya. Sabi ko, wala namang wala. Ayan. So, yun po yung naging result. Kasi, ako mismo, we are so tired. So, nakikita yung mga kaibigan po natin na talagang they spend too much time for what? And in not only time, even money. So, they conclude na 79% bankruptcy because of the medical bills. Yan. So, yun po reality. At naintindihan ko po yung message po ni Sir King na napakarami. Kaya the rest po ngayon, they want to explore how to address yung unprecedented na sakit po ngayon, diabetes, stroke, dialysis. Pero, well, ito talagang parang nakikita natin this is the answer for our present situation po ngayon. So, yun po yung nakikita po natin. So, kung tayo may pagkakaisa, so, in fact, ang kalaban natin dito, time eh. So, kailangan we need to talk to the right people. So, yun naririto, we know na this is the beginning. Pwede natin i-reverse yung nangyayari po ngayon.